Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito si Congressman Leviste. Aba, akalain nyo ha, siguro, ewan ko, hindi ko masukat maisip na pati ito, napagdidiskitahan niya yung kalsada na, na palitan daw yung pangalan. I-rename ito no, sa pangalan ni dating yung yumaong Yusek Cabral. Gawing Cabral Highway. Kasi para daw parang palatandaan bilang isang national reminder about the graft and corruption na nangyari sa ating bansa. Anak ng putya. Sa tuwing makikita lamang po natin ang mga binubutas na kalsadang matitino at binibigyan tayo ng mga palusot ng mga engineer at sasabihin nila na expired, 'di ba? Merong wear and tear. Ang tawag nila doon, diyan sa mga kalsada na yan. Kaya kahit maayos pa yan, kailangan yan gibain na. Kailangan ng sirain para ayusin. That's bullshit, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ang alam ko ho kasi, sa mga pagpapalit ng pangalan ng kalsada, binabase ho ito sa kontribusyon ng isang tao sa lipunan. Kamakailan lang pinalitan yung pangalan na yung pangalan na dumadaan diyan sa may tumatawid ng Quezon Avenue, pinangalanan ng sa may Office of the Ombudsman. Nakapinangalanan yun ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue yata yun, Boulevard or ganon. Diba? Ang haba. Yung dito sa may tabi ng yung dating Pantrangco, yung mga bus ng mga Marcos. Yung may Fisher Mall, yung kalsada na yon, dating Del Monte ba yun? Yung kalye na yon. Ang pangalan niya na ngayon is Fernando Po Jr. Di ba? Tinitignan po, binabase sa kung ano ang naging kontribusyon ng isang tao sa ating lipunan. Si Cabral, ang naging kontribusyon po ay korupsyon nationwide. Siya ang utak. Dinaig pa niya etong Sina Alcantara na district lang. Di ba? Ilang mga probinsya lang yung nasasaklaw nila. Pero si Cabral ang malala. Tapos yun ang ipapangalan, Sus Mariosep. Alam niyo ho, so tinignan ko, bakit? Kasi na-curious din ako eh. So kung ayaw ko Cabral name, Don Mariano Marcos Avenue, naging Commonwealth na, di ba? Ngayon, tinignan ko, bakit nga pala tinawag na Cannon Road yan? Okay? Alam niyo ba kung bakit tinawag na Cannon Road yan? Gabayan ka ng Ama nating Diyos, makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Amen. Amen. Ito po yung dahilan kung bakit po yan pala tinawag na Cannon Road. Na originally, tawag po pala dyan ay Benguet Road. So, kinuha pala yung pangalan niyan kay Colonel Lyman Walter Ver Cannon. Haba diba? Lyman Walter Ver Cannon na isang US Army engineer. Now, sabi, during the American colonial period in the Philippines, the US government wanted a direct road connecting the lowlands of Pangasinan to Baguio, which was being developed as a hill station. Colonel Lyman W.B. Cannon supervised the construction of this mountain road from 1903 to 1905. But 2 years lang na buo. The project was extremely difficult because of steep terrain, landslides, and harsh weather, and many works, mostly Filipino laborers, died during construction. In recognition of his leadership and engineering role, the road was named Cannon Road in his honor. Originally, it was called Benguet Road, but it later became popularly known as Cannon Road. Okay? So, yun. All right. So, kasabay ng Burnham Park. Diba?
Okay? Hanip din naman yung mga trip nito ni ni Congressman Lebiste na sobrahan sa promil. O ano-ano na naiisipan nito. Yung isang nakita ko namang post, sabi niya, yun daw mga yung mga keyboard warriors daw ng mga kongresista, tumatanggap daw ng pera na naka-backpack. In small time pa, hindi pa ginawang nakamaleta din eh. Ay nako, kung ano-ano na yung kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan nito ni Congressman Lepiste. Mhm. You too, and thank you so much and God bless you too. Alright, from Marlon Dasio, itong si Leviste, mas bagay na Bonakid ang pre-nomote. Bonak. Nung bata at hindi promil. Batang may tama. Oo nga, no? Ay, nako, my God. For what napapalitan ng Old Cannon Road? At itong si Raulog Lepeste, ang may idea ka porke namatay siya doon o naghahanap ka lang ng attention. Attention, hindi kasi kaya po nag-iingay yan. Ang tingin ko po diyan, naghahangad yan na maging popular sa buong bansa at mag-create ng isang image na siya po ang defender ng mga Pilipino. Gamit, style Bongo, mga mahihirap ang laging bukang bibig ni Bongo. Ito namang sa kanya, meron naman siyang target na ganyan. Di ba? Ingay niya. Pero tingin ko dyan, tatakbo lang yan sa pagkasenador sa 2028. Kaya naman, total, 2 taon na lang ang mahigit eh. Kaya naman kailangan niya na maging todong maingay. O di walang yaring-yari talaga yung ating anti-political dynasty, di ba? Magiging dalawa sila ng kanyang nanay sa Senado. Pumalit sa mga Villar. Baka malamang pagdating ng 2028, si Cynthia tatakbo din uli. Di ba? Family enterprise sa talaga ang Senado natin ng mga Villar tsaka nitong Cayetano and then etong mga itong Kiligarda, yung nanay niya tapos siya. Di ba? Ay nako, wala nang kahinat na ng matino. All right. Pag-usapan naman natin